Iniimbestigahan na ng pulisya ang sumabog na bahay sa Dagupan City kung saan dalawa ang namatay. Sa kabila ng disgrasya sa paputok, pinipilahan pa rin ang mga tindahan nito sa Bocaue, Bulacan. Ang sitwasyon doon, silipin sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene. Ivan, parami na ng parami yung mga bumibili ng mga paputok at pailaw dito sa Bocaue, Bulacan ilang araw bago ang salubong sa bagong taon. Halos nagkakaubusan na nga ng ilang klase ng paputok dito. Yan ay kahit maaaring maging peligroso ang mga ito lalo kapag iligal, katulad na lang ng nangyaring pagsabog sa Pangasinan kung saan dalawa ang namatay. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na mahal po namin siya. Sana po ng araw bumalik po siya sa amin. Balot ng pighati sa Pasko ang mga magulang ni Catherine Crespo, ang 7 taong gulang na isa sa 2 nasawi nang sumabog ang isang bahay sa Dagupan na may mga imbak na paputok. Lubhang napinsala ang katawan ni Catherine kaya selyado ang kabaong ng grade 1 pupil. Nadamay rin sa pagsabog ang mag-asawa at isang kapatid ni Catherine na nasa ospital pa. Kailangan din namin ng justice para sa kanya. Kami namin yun. Nasawi rin ang isang estudyanteng nagpapagupit lang sa katabing barbershop. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. Sasampahan ng reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries and damage to properties na may kaugnayan sa RA 7183 of firecracker law ang may-ari ng bahay na dinala sa ospital at sinisikap pang makuna ng pahayag. For inquest na po siya. However, as of now, nasa hospital po siya kasi sabi po ng jailer natin is nagkaroon po siya ng tubig sa baga. Pinaiimbestigahan ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsabog na anyay ipinakikita ang peligrong dulot ng iligal na paggawa ng paputok. Sa tinaguriang fireworks capital ng bansa na Bocaue, Bulacan, tuloy ang bentahan. Higit 3 oras ang binyahe ni Vince mula Bayambang Pangasinan pa Bocaue para mamili ng mga paputok at pailaw. Taga California sa Amerika si Vince, kaya gusto nilang gawing espesyal ang pagsalubong sa bagong taon. It's to honor the past year and getting into the New Year's. So it's just a good vibe overall, and it kind of signifies that we're about to enter something great. So we want to, go out with a bang pretty much. Yeah. Si Daniel inagahan na ang punta para hindi makisabay sa dagsa ng mga tao sa mga susunod na araw. Mas mura po kasi dito kumpara sa iba eh. Tapos napapakiusapan din minsan yung mga tindera. Para sa pamilya ni Kimberly, alinsunod sa pamahiin ang pagpapaputok tuwing New Year. Since may lahi po kaming medyo Chinese, parang po sa amin na kailangan laging maingay sa bahay, para yung pagsalubong ng bagong taon is maingay and malayo po sa mga masasamang spirit. 4 na araw bago ang salubong 2026, halos doble na ang presyo ng kwitis. Kakaunti raw kasi ang supply kaya nagkakaubusan na. Buong Bocaue po ay kulang na po ang supplies. Actually, nagsimula na po yan after Christmas, nung kahapon po. Bakit po mababa yung supply ng kwitis ngayon? Gawa po ng nagbabagyo, kailangan po kasi yan binibilad. So yung chemical po niyan, wala pong mass production na nangyari. Kaya shortage po talaga. Inaasahan na raw ng mga nagtitinda na daragsa ang mga mamimili simula Lunes, December 29, kaya asahan na rin daw na tataas pa ang presyo ng kanilang mga paninda. Ivan, sa mga oras na ito, maluwag pa yung daloy ng trapiko dito sa mga kalsada palibot sa mga nagtitinda ng paputok na 24 oras bukas, puwera na lang sa mismong bisperas ng salubong sa bagong taon o sa December 31. Yan ang latest mula rito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.